with Jazil Sarinas, Than Perez, Charuth, Alex Calleja, Yasser Orca, Ara San Agustin, Matt Lozano. Also joining us this afternoon, Sir Keith Monteverde. And our director, Direct Eric Quezon. And of course, hindi makakompleto ang ating afternoon without our lead stars, Rico Blanco and Sue Ramirez. Can I request everybody, mag-photo op muna tayo sa gitna. Can I request lang, isang group photo lang para meron na agad ma-post ng ating friends of the press. Alex, please, sa harap muna tayo for one group photo. Rico, Sue, please stay in the middle. Let's have one group photo para meron na tayong ma-post agad. Hot off the press. First of all, thank you for joining us this afternoon, and to all the fans that continue to buy tickets and go to the movies and make an effort, thank you so much for your support. We're very excited to share more about Project Baby coming out June 10. This is a very, very special project that touches on topics that are very close to our hearts, while at the same time still being funny, light, and enjoyable. And of course, Direct Eric Quezon. Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Thank you for joining us this afternoon. Well, of course, nakita niyo naman ang title namin ay Project Baby. So, I think it raises a lot of questions. Kasi nga, right now, especially women, not just women, or even men, they always think about like, whether they're gonna get married, or whether they're gonna live in, or have a baby. May mga questions na ganon. So, it may seem tough na yung topic mo, medyo parang mahirap isipin. Or pagka inisip mo, parang ayaw mong isipin na makakarating ka doon. But somehow this movie tackles that. So, yun lang, we wanted to treat it as light as possible. And of course, the script is by Jose Javier Reyes, of course. I've done movies with him before, like My Two Mommies, also with Regal, and a lot of television scripts that I've done with him. So, kaya medyo, with the success of My Two Mommies, so I hope this will turn out to be a success as well. Actually, direct trailer pa lang, yung mga lines were right on the dot, no? Parang wala siyang sugarcoating, hindi siya bordering bastos, but it's just right. Yeah. Eh, alam naman natin ng humor ni Direct Joey Javier. So, Right. So, So, alam very naman current natin yan. talaga mag-isip siya na direct eh. Okay, papatiin na natin ang ating cast members. We begin with Jazil. How do you pronounce it? Hello po, Jazil po. Jazil, there you go. Go Jazil, greet everybody first. Hello everyone, I'm Jazil Sarinas po and I play the role of Rona. I was about to say a little something about your character. Rona, ano si Rona? She's an assistant po of Miss Sue, Miss Sandy, and she's very outgoing. Oh, assistant sa advertising agency, Sue, tama? Thank you, Jazil. Alex! Hi, ako naman po si Alex Calleja. Ako po si Bok. Akala ko ikaw si Rico Blanco. Hindi. That was the original plan, no? Pero I was so busy. I was only given, sabi ko 2 days lang makalat ko dito. So, kaibigan ko po si Rico. Ako po nakabuntis kay Sue. Huy! Yun pala, binuking mo na kaagad yung plot twist. Ako po si Bok dito, kaibigan. At lagi naman po akong kasama sa Regal Films because of kailangan nila ng eye candy. Wow! So, pero buhay po ako dito, unlike po sa Evil Origins na tatlong eksena pinatay kagad yung role ko. Dito po umiwas talaga ako, kinausap ko si Direk Eric na please make it longer. So, 4 scenes po ako dito before namatay. Wow! Tapos namatay din po. Thank you po. Di pa rito si Alex, no filter din ang ano nito eh. Ano pa po akong gusto i-booking? Gusto nyo? Mamaya, Alex. Hold that thought. Next, please. Ganda ng role mo, dami nangyari.
Magandang hapon po sa inyo lahat. My name is Yasser Marta at dito po I play the role of Elfren na mabuting kaibigan ni Miko. Yun po. So ikaw mabuti, siya hindi mabuti? Ayoko sabihin sila na lang Okay, mag-decide. medyo ganyan. Thank you, Yasser. Maraming salamat. Hello po, ako po si Charut at ako po dito ay si Dr. Rachelo. Opo, doktora po siya. At kaibigan din po ako ni Solita. Ayan po. Pero ikaw din ba yung nag-a-advise? Kasi parang project baby, parang Oo nga gano'n. po. Doktor, OB ka ba dito? Oo. Ayun! Very professional po ako dito. Okay. Iba po sa mga online ko po. Pero bakit Charot yung name mo? Charot, hindi Charot. Pinaiksi lang po yun na Charlie's Root. Ayan. Kaya pala Charot. Opo. Thank you, Charot. Tan? Yes, good afternoon everyone. I am Tan Perez and I am playing the role of Charlie. So si Charlie po is the husband of Dr. Cielo. And yun, medyo frank and clueless but yeah, professional din, kagaya niya. Thank you very much. Next, on that end, we have Ara. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ara San Agustin and ako po dito si Karen Domingo. Kaibigan po ni Sue sa side ni Sandy. Tapos asawa ko dito si Elfren, si Yasser. Isa siya dun sa mga medyo level-headed friends ni Sandy. Noong una, nagda-doubt sa mga desisyon niya pero very supportive din naman. So very objective ka dito, Ara. Yung mga payo mo, yung mga advice mo. Parang may mga pinag-iisipan niya rin yung mga desisyon ni Sandy ko. Tama ba to? Pero at the end, syempre, as a friend, supportive pa rin. Tama. Matt? Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Matt Lozano. At ang role ko po dito, si George. Ang pinaka-pasyonista at pinaka-magandang kaibigan ni Miss Yu. Pinaka-pretty. Ako lang naman yung umu-okray sa best friend ko. May narinig ako mga side comments dito pero ayaw baka spoiler kasi. Bubukinin ko ba? May mga narinig akong spoiler dito. Side... Becky po siya doon. Ayun. So ang pangalan niya ulit ay? Georgina. George sa umaga. Georgina sa gabi. Thank you, Matt. Maraming salamat. And of course, our lead stars! Rico and Sue. Go ahead, Rico. Hello, magandang hapon po. Thank you everyone for joining us today. I'm Rico Blanco and in this movie I play Migo Andrade. And he is actually an artist at siya yung bali magiging co-producer dito sa project na naisip ni Miss Sandy. Ikaw ba ang nag-paint itong mga magagandang paintings dito dahil ikaw ang artist? Meron po kaming art. Meron kaming gumawa. Ito talaga po, eh. pero Props po namin sa set yan. props po yan sa set pero nakialam po ako sa pinakialaman ko po yung iba. Yung iba dyan. Opo, kasi may konting oras at may nakakalat na paint dun sa set. Wow. Hindi po nakapagtiis. Thank you, Rico. And of course, Sue Ramirez! Hello, good afternoon. Thank you for being with us today. Tulungan niyo po kami ipakalat ang magandang balita na may bagong project at napaka-importanting project na lalabas ngayong taon. Ang Project Baby. Ayan, katulad ng sinabi ni Direk, this focuses on conversations na nagpalawak lalo sa mga choices ng mga kababaihan. So it's not only a rom-com. You're not gonna only watch this to have fun, but also to widen your yung pang-unawa natin sa mga choices na pwedeng gawin ng mga kababaihan. At okay, mamaya na para but thank you so much for being here today. Hindi, ngayon simulan na natin Sue ang kwentuhan mo. I'm so proud of Sue because she's been accepting roles and stories na medyo out of the box. What was the last one yung parang flower? Girl. There you go. Diba, nawala si Pucci. Ngayon naman gusto mag- That was a crazy movie. That was a crazy movie. And this one naman, I'm pretty sure this will spark conversations. It will. Actually, ang dami na nga rin nagtatanong sa akin kung ano bang opinions ko talaga about it. Ayun, magandang maging open yung pag-uusap about it. Okay. Kasi parang hindi talaga lahat open dun sa mga choices na ginagawa ng mga modern women. Okay. So this is the movie, I think. Ang daming nagko-comment actually on Instagram or online na
parang this is something na I want to do. Parang, wow, nasa 30s din ako. Parang ito yung gusto kong buhay. Di ko kailangan siguro ng partner. Pero parang feeling ko buo na ako pag meron akong anak. So, yun yung mga usapin dito sa It's very relatable, di ba? Actually, yung pagkakagawa ng character ni Sue na sa advertising agency siya. You know, some modern women talaga, they're very busy. Nauuna yung career more than the personal or having a family. Tama ako, Sue, no? Or hindi, as in, hindi talaga, wala talaga yun Sa isip plano nila. niya, Oo, yeah. parang they just want to work. And that's okay. Parang, di ba, bukas na yung mundo ngayon, ang dami ng pinagdaanan ng mga kababaihan. Actually, itong movie na to, it's a love letter to all the women who paved the way for women to have open choices now para magawa namin yung mga gusto namin gawin sa katawan namin. Para, yun ba, yung siyensya na nagbigay ng opportunity sa mga babaeng walang kakayanan na magkaroon ng anak. Ngayon, pwede mo nang gawin. And of course, also the talks of yung biological na anak mo, yun lang ba yung anak na matatawag mo? Pwede ka namang titang-ina ka, di ba? Parang, ako, tulad ko, ako isang titang-ina. Ako'y Kala ko nagmumura ka na. Kala ko, Sue naman. Di ba? Ayun, ako, sa mga pamangkin ko, tumatayo rin akong second mom sa kanila. I'm a fur mom. So, ang dami na, yung salitang nanay, marami na siyang kakabit. Actually, hindi lang sa babae, pati yung lalaki din. Pati LGBT, di ba? You know, ang dami ng pagbabago. Di ba? Direk, how did you prepare for, telling this story? Initial preparation? It took a long time. No? It took like probably more than a year bago na Ay, totoo, last year sa pa. gawa. Yeah. Oh, wow. So we were planning this, kinausap namin si Sue last year pa eh. Okay. Oo, So, tapos- Direk, nauna ang kwento. Oh yes. Okay. Pumula kasi may script na talaga. Okay. That's why I called Direk Joey. Sabi ko, Direk, do you have a project that's there somewhere? And then he said, oh, I have this. But gusto ko tong pelikula na to, kaya you better take care of it. Just like your baby. So Okay. kaya nga parang project, so parang kailangan maging baby mo. In anything naman talaga, you can be a parent to anything. Kasi whether you're when you nurture something or when you build something, nagiging parent ka nun. You can be a parent of a project, Mhm. di ba? Or anything. Gaya nga na sinabi ni Sue, parang tita mami siya. So I'm also like that. In my family, I'm like that. So it's something that I can really relate to. Although I am not in my 30s, I am almost a senior. So pero somehow, ang lalaki kasi parang wala naman kami talagang parang biological time clock eh. Diba? Ang daddy ko nga, 65 pa, nakakagawa pa ng baby. Diba? So diba? So yun ang lalaki kasi parang wala talagang parang biological time clock. Sa kino-consider. Oo. So, mas mahaba yung nila. That's why even guys my age, nakaka-relate pa rin sa mga ganitong klaseng kwento. Okay. For Rico and Sue naman, ano yung mga elements or insights about parenthood that you discovered while making this movie? Siguro, dati, sasabihin mo lang gusto ko magkaanak. Okay. Pero ang daming preparations na kailangan gawin. Ang daling sabihin. Ang daling sabihin, pero pag nandyan na or nangyayari na, dahil hindi ka handa, diba? Sayang naman yung opportunity na mapalaki mo sana na maayos yung bata kung ready ka lang sana. So, yun yung may sinabi si Vice Ganda sa Showtime nung kailan na parang kung hindi ka handang magkaroon ng anak or wala kang trabaho or ano, wag na lang. I know it's going to be controversial when you say that because like of course it's always a choice pero kasi kawawa talaga yung bata eh. Anong ipapakain mo, anong idadamit mo, saan mo siya ititira, paano mo siya paaralin, paano mo siya bubuhayin at paano mo siya gagawing mabuting tao. So kung hindi ka ready doon at hindi handa yung katawan mo, yung utak mo para doon, magsasuffer ka, magsasuffer din yung anak mo. So, yun yung pinakamalaking realization ko siguro. Kasi dati, lagi ko yung sinasabi na, gusto ko maging mom. Pero ang daming preparations. Yung realidad na kailangan mo talaga siyang paghandaan. Hindi siya desisyon lang.
Pero do you still want to be a mom? I do, definitely. No, I just want to add something to that, no? Kasi, like, yung sinasabi ni Vice na kung hindi ka handa, huwag ka lang magka-baby. So, ganun din ang nangyayari dun sa mga accidentally nagkaka-baby. Of course, there's that. Of course, there are several options that you can do, diba? Pero most women, especially in the Philippines, because we live in a Catholic country, or predominantly Catholic country. So, ang nangyayari sa atin, we keep the baby, diba? At syempre, and other people also, syempre, lumalabas yung instinct ng pagka-nanay, diba? Na parang, I'll keep this baby. But once the baby's there, they don't know what to do. So sometimes, pinapabayaan. So yung problema na hindi magkaka-baby, nagkakaroon din ng problema yung mga nagkaka-baby. So people are put in situations na mahirap kapangin, tama ba? I-navigate, yes. Lalo na pag napunta ka sa ganung sitwasyon. And also, yung sinabi ni Vice, to add, din yung sinabi din ni Leia sa Longga before. Kung hindi mo rin kaya magkaroon ng anak at kayang yakapin kung anong magiging siya, huwag ka na lang din mag-anak. Diba? Rico, your thoughts please. Happy birthday po. Doon sa nagba-birthday. Thank you. Rico. Actually, hindi ko makita yung start ng yung question mo kasi kung yung dahil sa movie anong bagong perspective. Hindi ko alam kung kailan nag-start or nag-end. Kasi I'm of that age too. In fact, some might say overdue, di ba? But so my thoughts on the matter have been ongoing, di ba? And I'm still kind of trying to search for answers regarding that. But I also know that a lot of it also depends on the things around you, the situation you find yourself in, the people you meet. Do you have a partner? Don't you have a partner? Where are you in life? So I think yung pulot ko dito sa project na to and yun sa discussion today is parang this movie is, yes, it's about having a baby, but it's also to me about the opposing forces all the time of taking control on the one hand and also of letting life happen to you. Sometimes it's just a good thing to take control, sometimes it's a good thing to let life happen to you. Sometimes also there's a thin line where you have to take control then. So I think yun yung take ko dito sa movie na to. And it takes a lot of maturity to say that, Rico. Okay? It shows a lot sa age mo now. Yung answer mo, which, di ba, it's the experience, it's the maturity. So I hope so. Okay, before I give the microphone sa ating mga kasamahan sa press for their questions, one question lang for Sue and Rico. What if this happens to you in real life? How would you deal with it? Ako magiging si Sandy. Actually, Yes. nangyari na yata to sa buhay ko. At Na one point in my life, Okay, explain. nasabi ko na yung buntisin mo na. Kasi nga bata pa ako, gusto ko nang magkaroon ng baby. Bata pa ako. I grew up in a big family, 5 kami magkapatid, bunso ako, and I know the joy of having a lot of siblings around you. Pero yun nga, the maturity comes with the follow-up answer na, am I really ready? Or am I just, is this impulse? Diba? Talaga, pag bata ka, hindi mo pa ganun ka naiintindihan yung sitwasyon. Okay, may aso ka, pero hindi ibig sabihin nun kaya mo mag-alaga ng bata dahil lang marunong ka mag-alaga ng mga hayop, aso, pusa. It's a totally different thing. And yun nga, above anything else, you want this child or this person to be a good person. Right. To grow up a good person. So, buti na lang, hindi pa ako nabuntis. Buti na lang kung wala tayo dito ngayon. Baka nag-aalaga ako ng bata. Pero yeah, at one point in my life, I did say that, na gusto ko na magka-baby. Kahit maghiwalay kami ng partner ko na to, feeling ko kaya ko, na I think kaya ko naman talaga. Pero iba yung ready ka talaga. Iba yung talagang handa ka talaga.
Rico, what if someone approaches you and asks for you to be a baby daddy? No, like similar to Sue's answer, I think, well, first of all, ako, titong ama naman ako, no? To 6 girls now, sa mga anak ng mga kapatid ko. And I thoroughly enjoy that. And also, sa industry, I feel may outlet yung ano ba yun? Yung desire na maging parang father. May outlet ako sa industry from leading the Composers Society and also mentoring artists through the years. Pero I know how special it is to have your own. And yung joke, maraming beses na eh. Minsan sa mga kaibigan ko na, pagka umabot tayong ganitong age, tapos ikaw ganitong age, tayo na lang mukhang maayos ka naman, matino ka naman kausap, matalino ka naman, mga ganyan. So, Anong response mo doon? hindi, minsan, game, gaganon kami, di ba? And then a few years later, babalita ko na, nagkaanak na. So, wala na nag-usap. So, hindi siya nangyari. And I always say that jokingly, but, you know, what they say, di ba, jokes are sometimes half-meant. No? Sa akin, siguro, habang nag-advance ako sa years in life, yung pagka-half-meant ko, nagiging more than half na. Tapos, yung mga joke ko, hindi na masyadong joke. But, I think, umabot na rin ako ng ganitong katagal eh. And basically, I don't need it. Right? So, if it does happen, I want it to be as close as possible to perfect. Parang ganun. Wow, thank you, Rico. Anybody from the cast na same situation? Umabot sa ganun? Nasabihan? Alex, like, I'm sure, Alex. Pero may asawa na ako kaya may problema kami sa ko. Okay. Maybe Pero another life. nung binata ka, may mga lumalapit? Ako na buntis ko yung asawa ko, di ba? Sa joke ko naman, tatay niya general, tapos nabuntis ko, tapos siyempre, naging, the typical dati solusyon, pakasal kayo eh. Right. Dati, mga 1990s, pakasal. Tapos yun, hanggang sa okay naman yung resulta, pero hindi naman lahat nagiging ganitong resulta. Yeah. Pero masigit ko lang, no, kahit hindi yung tinatanong. Doon sa pelikula, hindi lang naman perspective mo babae ang nakita kasi may friend si Rico at pinakita rin na ang lalaki naman hindi namin kami, kasi lumalabas lagi, ang lalaki gusto laging mambuntis, ang lalaki, ang sex, laging pabor ng lalaki. Dito pinakita rin na tulad namin sa totoong buhay ni Rico, kami matitinong mga lalaki na, binabalyo namin yung... Hindi, sumama na rin kayo kung gusto nyo. Pero pinakita rin sa pelikula na to, through our mga sound bites, na hindi lahat ng lalaki parang, go, sex yan eh. Kala kasi nila, malagyan na ng palda yung poste, tira kagad kami. Dito pinakita na binabalyo din namin yung, nagkaroon din ng justification pagiging That's a good malalaki namin. balance. Yeah, Ang ganda ng balance si Direk Eric dito. Thank you, Direk Eric. Sometimes men can be victims too. Correct. Si Alex. Thank you, Alex. Thank you, Direk Eric, and thank you, Rico. Okay, let's open our floor for questions. Ito ang mga listahan na magtatanong. We begin with June Lalin. June! Belated happy birthday! Ayun. Hello. Yan. Yan, Direk, congratulations. Thank you, Direk. Yan. Pero, yan, Direk, ang tagal pala ng projects mo na to, no? Last year pa. Bakit po si Sue and si Rico Blanco po? Before we considered Rico, it was really Sue talaga muna. So, based on the movies that she has done, at saka yung, alam naman natin kung gaano kagaling si Sue. Totoo, magaling na artista si Sue Ramirez. So, when we spoke to Sue, inisip namin talaga na parang, one, alam namin na kaya niya yung pelikula. Two, nandun siya sa age bracket na yun. So, nung kinausap namin siya, of course, we were thinking of, tinatanong pa ka namin siya kung sinong gusto niya ka-partner. Siya talaga, kahit sino, ganyan. So, we were giving names and all that. Until nga the name of Rico came na parang one,
Actually, si Keith ang si Keith ang nag-suggest. Akala ko si Keith ang ang talagang Rico. Si Keith ang nag-suggest, and nung sinabi namin, uy, it's odd, it seems like an odd couple, pero pwede. Diba? So, yun, that's how we came about it. So, that's why I think Rico, you've known this like siguro mga 9 months. Siguro mga nauna lang si Sue ng mga 3 months. Tapos si Rico na yung naging choice ka namin para dun sa guy. And then when we asked Inday June and Rico, then pinakita namin yung script, and then nagustuhan naman din nila, so sabi ko perfect. So yun, that's why we started working now. We started working on the script. We asked them what else did they want to see in the movie, or in as far as their characters are concerned. Ano yung mga, kasi of course nowadays, me as a director, I want my actors to be collaborative. Gusto ko meron silang input kasi ako, as an actor, ganun ako. Nagtatanong ako sa director, pwede ba ganito, pwede ba ganyan. So I want them to be like that also. Kasi hindi naman ako ang gaganap dun sa role nila, sila. So I want them to be as comfortable as possible. So yun. Yes. Yeah. Kid. I would just add, actually, it was my mom who first suggested Rico Blanco to me and JP. And then when JP and I looked into it, it really made perfect sense. So I became the messenger. I told Eric, and honestly, I think they just wanted me to be the one to talk to Tita June also, if we can work with Rico. But ever since the name popped up, we just couldn't get it out of our heads, and it just seemed perfect, especially when we look at him and Sue. Even though they did work together before, it just felt right. Yeah, thank you. And to Sue, tama no, trentahin ka dito sa movie. And, Yes po. Gusto mong magka-baby, kaya Tama you'll po. do everything, di ba? Correct. Oo. Pero in real life, you're turning 30 sa This July. year, yes. Oo. So, This year. ganun din ba? Nag-iisip ka na rin magka-baby? May project baby ka na ba? Yun nga, like I said, matagal ko na siyang gustong mangyari for me. Parang, sabi nga nila, pag tinatanong ako ano bang gusto ko pang mangyari sa buhay ko, parang nagawa ko na lahat, ang dami ko nang nagawa, pero gusto ko maging nanay. Gusto ko maging nanay na katulad ng nanay ko. Yun yung lagi kong sinasabi. But, yun nga, inevitable yung taking time bomb na pagiging isang babae. Kailangan na siyang kilos at galaw, no, soon. Kung gusto natin may mangyari at may mabuong bata. Pero well, right now, I'm still busy working. Yeah. Pero kung ibibigay sa akin, why not? Yeah. I Pero will. ikaw yung type na okay lang sa'yo kahit hindi muna kayo magpakasal. Oo naman, ako... Magka-baby. Ang hahanapin mo rin in a partner, well, di ako katulad ni Sandy. Dati, naisip ko yun na baka kahit walang partner, baka kaya ko. Pero ngayon, mas, na ako, siguro depende sa kung sinong partner mo. At the moment. Makikita mo rin talaga yan at saka mas magbubukas pa yung isip at saka yung puso mo dun sa possibility na, wow, maybe nga, I can still form a beautiful family. Alam mo yun na. Pero if not, I think, yun nga, pipiliin mo pa rin yung tao na alam mo na kahit maghiwalay kayo o meron kayong hindi pagkakasunduan, dapat medyo may certainty ka din dun sa person that you want to do it with. Talaga. Kaya si Sandy, grabe na lang din yung screening niya kay Migo. Tinanong niya yung mga sakit sa pamilya. But hindi naman ako umabot sa, anong sakit sa pamilya niyo, di ba? Hindi naman ganun. Pero ako, yung core talaga ng tao, yung hinahanap ko. Yung alam ko magiging mabuting tatay ito sa mga anak ko. Kahit na hindi kami mag-workout as a couple. Yeah. Yun, malaking factor yun. Yeah. But we all knew na may love ka, syempre. So, sa kanya mo na gusto magkaanak kay Dominic. Why not? Sana, Yeah. kung ibibigay. Di ba? Yeah. I think Dominic will be a very, very good father in the Yeah. future if he does want to have kids. Yeah. Okay. Rico, yan, congrats kasi sa trailer, no, talagang million views ka agad. Ang bongga. Oo, ang dami nakagusto ng Project Baby. Anong naging reaction mo? Yung million views ka agad, tapos yun, puro positive yung feedback. Salamat po sa tanong. Sinasabi ko kay Sue, kinakabahan ako dito eh. Mas kabado pa ako dito kaysa pagka meron ako, let's say, major concert or malaking music event.
Kasi po, as you all know, bihira ko pong gawin to and I feel minsan di ko alam kung totoo ba nangyayari that at this point in my life, ngayon pa ako magkakaroon ng lead role in a Regal movie. It's like this morning ginagano ko po yung sarili ko kasi I can't believe all of this is happening. So when you said yung na millions of views yung trailer, it's just unbelievable to me. I've done so many things in my career that I'm so grateful for. Maraming nalagpas-lagpasan na po lahat ng dreams ko eh. Ito po, I'll be honest, hindi ko po to dreaming at all. Tapos nangyayari sa. So, I'm just filled with so much gratitude po. Pero syempre, may mga ginawa ka na rin movie projects before, di ba? Hindi naman to yung first, di ba? Opo. Yun nga po eh. Usually, I'll be given very strong roles. Pero hindi po yung ganito po na, ano ba sabihin to? Parang leading man, ganun. This is kind of, I didn't expect this. Yeah. I would always be given parang actors roles, yung mga characters na medyo edgy or pero ito po. So I'm very thankful po sa tiwala, Direk Eric, Sir Keith, and everyone. Yeah. At least, kinabahan ka, natakot ka for the movie. Opo. Akala ko pa naman sasabihin mo natakot ka dahil may press con, baka matanong ka sa ex mo. Kasama po yung sa press con po, bihira po na ako mag-press con. So, opo, mga more than a decade na po yata yung last press con. Ayoko lang po magsalita ng yung magkamali. Kaya po may konting kapal. So, kinakabahan ka sa mga, including this, the press con. Hindi man kabado, pero hindi po ako ganun ka-familiar po kasi. Yeah. Okay. So, and I know that you are all also wanting to do your jobs right, the best way. And I have such high respect po sa inyo because the industry, actually, we work together para, mag-stay afloat yung industry. I know these are the best of times for the industry, so I have such high respect for you on the other side. Yeah. Ayoko lang po magkamali. Ang ganda lang sinabi mo, kaya mahiya ako magtanong about Maris. Direk, ikaw na lang. Direk, magaling ko sa iyo. Yan. Direk, yan. Silang lahat, first choice niya talaga nila Miss Rosel, nila Kid. First choice ba daw si Sue? Hindi, Lahat sila. si Sue and I know, yung the other Yes, yeah. Well, of course, meron yung mga pinagpilian. So, syempre, when we were casting, kasi alam ko merong naisip namin kung sino yung mga bagay. meron kang ibang inoperan for dun sa ibang role eh. Pero, Meron. Pero sa huwag na natin banggitin. Meron. Pero happy ka sa kanya. Dahil parang, Happy ako sa ang galing niya dito kahit hindi siya totoong bading, di ba? Sino si Matt? Mahusay si Matt. Alam ba ni Matt? Nakakatawa siya. Yeah, so happy ka kasi Yes. Yes. Kasi- Very happy with all of them. alam ko kasi may inoperan kang iba for that role pero it's okay kasi For the role of Matt? Oo, di ba? Sino nga? Oo, wag mo nang banggitin direct. Ikaw kasi Inopen mo kasi. Hindi ko na nga maalala eh. Huwag mo nang banggitin. Pero ang galing niya, di ba? Pero yun nga, masasabi ko about the trailer. Kaya ang daming, yung iba umulit-ulit, yung iba naging interesado. Kasi ang ganda nga ng feedback, di ba? Ang bongga direct, di ba? Pero eto kailangan kong tanungin kasi baka magalit sa akin si Miss Rosel. Actually, hindi tanong ko si Ryan Gosling para sa role ni Matt, pero... Wow, siya pala yun. Pero sabi niya, kaya naman namin yung TF niya, pero may Project Hail Mary, so hindi na ako. Project Baby kay Matt. Yan, ang bongga. Naalala ko nga, June. Naalala ko Huwag mo na nang sabihin direct. Yan. Yan, syempre alam na Hindi alam naman ko din siya kasi pwede. Oo nga. Anyways, dito sa movie, there's a new Regal baby, ang bongga. Jaycil Salinas, yan. Miss Regal baby. Alam mo, pagkausap ko sila Rosel, no, talagang
Grabe, pinupuri ka nila. Oo. Thank you so much po, Miss Rosel and Sir Kit. Oo, yan. Pero yun, Jaycil, yun, as a newest Regal baby, what can you offer? As a new Regal baby, what can I offer po? Siguro po, my my courage po and yung aking, I don't know what word po, sorry. Yes, determination po to become a good actor. And so far naman po, I think I'm doing good naman po. And sa mga cast din po kasi, I'm very grateful po na sila po yung nakasama ko kasi sila din po yung mas nag-inspire po sa akin to be a great actor. Yan. Alam mo kung nung 80s or 90s tayo, tatanong ko saan sa'yo kung ready ka na to wear the magic camisón at Mother Lily. Pero I'm sure you don't know what's a magic camisón or camisón is. Yes, Pero, I'm not familiar. yan, yan. Ito, tatanungin ko, ito pa, isa pa. Last na June, we need to move to Dahil- the next ano. Tinext ako ni Miss Rosel, Ah. pinapatanong niya. Okay. Oo. So, kailangan ko sundin. Oo. Tan Perez, Regal baby ka rin? Tan? Tama? Kasi, yan. Yes po. Yan, ang bongga, no? Wala po ba sinabi si Miss Rosel na magaling din po ako? Ay, hindi Ay. hindi ka niya pinuri, sorry. Kasi, Baka mamaya pa lang, baka mamaya. actually, ang text niya nga sa akin eto. Sabi niya, ay sorry, Regal baby rin pala si Tan Perez, naalala niya bigla. Talagang kita. Pero yun, Tan, you came from the pageantry, no? Yes, po. Sa world of pageantry, di ba? Oo. Siyempre, may intriga ang pageant world, di ba? Pero mas may intriga ang showbiz. Are you ready? And anong pwede mong patunayan para or ipagmalaki para sabihin tama lang ang decision ng mag-inang Kit and Rosel Monteverde to get you as one of the newest Regal babies? Yes, so tanong kung ready na ako. Kind of, kasi kahit pa paano naman nakaranas akong mabasa. So feeling ko medyo ready na rin ako sa criticisms, I guess. Pero to prove myself with Mr. Rosel and Sir Keith, actually, meron nga silang bagong binigay sa akin na role for another project, which I'm really grateful talaga. So I guess what I can give them back is my passion, my dedication, my hard work. Because I'm a really goal-oriented person, but talagang pag may ginawa ako, gusto ko, ibibigay ko palagi yung best ko. And this time, I'll prove to them na tama yung decision nila because I'll really work hard for this book. Yeah, thank you, Tan. Thank you, MG. Thank you, June. We go to Goldwyn. Okay, ang tanong ko is for Charut and Alex. So, kasi kilala kayo for your wit and humorous content, di ba? At usually, kayo yung nag-iisip, I assume, ng mga materialing, kayo nagsusulat, so kayo lahat. But this time, you have a script to follow. May character na kailangan panindigan. Charut, doktor ka dito. Si Alex, mabuting kaibigan. Is that a challenge? Or napaghihiwalay nyo ba ang katauhan ninyo sa mga roles na yan? Or napagsasama nyo para makapagbigay pa rin ng aliw? Galingan niya yung sagot kasi nakadepende sa inyo ang stars. Kaya, hala kayo po talaga si Goldwyn. Wala po kayong picture doon, ha? Nagtaka na kayo. Ako po, nakakatawa po to kasi parang nung tinatanong po sa akin yung sa role, ang una ko pong tanong, iiyak po ba dyan? Kasi pag sinabi pong may iiyak po, magtanong po agad ako. Kasi baka po magmukha po talaga akong tanga po dun. Pero nung sinabi po, hindi, light naman yung role mo dito, pero professional. Tapos nung nabanggit na Direk Eric yung magde-direct, nag-okay agad ako kasi si Direk Eric ay nakasama ko na po sa gag show. So alam ko, hindi po ako mababanggit ni Direk Eric kung may gagawin po na mukhang di ko naman kaya. So, ayun po. Masaya po ako dito. Pero yung role ko po, kayo na po mag-judge kung paano po ako magiging doktora dito. Alright. Wala bang sample? How did you introduce yourself as a doctor? Wala po kasi akong white coat ngayon. Okay. Pero Kailangan yun. yun na po nagpapadoktora sa akin doon pag naka-coat na po ako. Ayun na po yung difference. Thank you, Charut. Alex,
Thank you, Goldwyn. 5 out of 5 yung question mo. Pero ang kagandahan ng role na bilang comedian din naman talaga ako, bukod dun sa pelikula, sanay din ako sa comedy. Ang maganda, nakakalimutan natin na yung director namin is the son of the comedy king. So, ang kagandahan din dun, very maalalay. Nag-collaborative, parang, Alex, anong gusto mong i-ano natin? O kaya magdadagdag siya ng mga ideas. Kasi iba rin yung ikaw yung umaakit, tapos iba rin yung nakakakita sa labas. Tapos magsasabi, tapos we will agree. Minsan magdadagdag siya, Alex, dagdagan mo nga ng ganito para mas okay. And then we do trial and error. So, yung pagiging comedian ko, pagka-artista, nagtaiginig ako sa director. Buti na lang yung director namin is also collaborative sa mga nangyayari. So it was a very fun and humbling experience also to work with a comedic director. Yeah. And then, tsaka, one thing I like working with Charut, and of course, I love, na-prove ko na okay sila lahat katrabaho. Pero si Charut kasi, nakatrabaho ko na ng matagal, at ibang klase din kasi humirit din. Talagang minsan may mga punchline na talagang, sa mga magugulat ka lang. And then, of course, Alex, bawat take namin, iba yung ginagawa. Kaya sabi ko, na somehow reminds me of my dad. Kasi my dad is like that. Pagka take one, maski tanungin nyo yung mga, hindi nyo na sila matatanong kasi nasa, yung mga dati, mga taga-Sampaguita, wala nang makakasagot yan. Meron pa rin namang iba, pero usually yung mga kumakain sila Tita Susan, sila Tita Gloria, pagka nakaka-eksena daw nila yung daddy ko, hindi sila, parati silang tumatawa kasi pag nag-take one, iba yung sasabihin, matatawa sila. Pag nag-take two, siseryosohin nila, iba na naman yung sasabihin. So natatawa na naman sila, kaya hindi sila matapos-tapos. Si Alex ganon. Kaya pagka Alex, ano pang gusto mong sabihin? Sige, take pa tayo ng isa pa. Hindi, comedy movie kasi direct, gusto ko masaya din sa set. Off-cam and on-cam, gusto namin masaya. Kasi medyo, siyempre pagod, maraming mga gabi na. So, mas nakakatuwa yung mga off-cam namin. Lalo na si Ara po na tatay-tahimik lang dyan. Baliw ho yan pagka-pack up na. Baliw po yan pag-pack up na. Oo, saya niya. Nagpa-spaghetti yan. Tapos, yan. Nag-spaghetti. Tapos pinapakaniso ng pansit canton. Pack up na nga, hindi pa umaalis eh. Oo, pack up na hindi pa umaalis kasi basta masaya. Paano na-handle ni Rico yung mga patawa mo? Rico, paano mo na-handle yun? Actually, makulit din kasi ako sa totoong buhay. Okay. Pero dahil sa eksena, si Migo has to be a certain way para mag-land po yung mga lines. So, pinipigilan ko pong sumagot kay Alex. Yun po. Ganun po nangyayari. Buti hindi ka nawawala sa character. May tek, may problema lang kami doon sa kakadaldal namin nila Rico doon sa, lang kami doon, background na kami sa isang wedding eh. Kakadaldal namin, pinatawag ako sa dubbing. Kailangan mo i-dub lahat eh. Hindi ko na matandaan. Sa mga gusto dyan, yung artista mo pag mahirap pa, ang dubbing pang mahirap pag madaldal ka. Nakagano ka sa dubbing. Hindi ko na alam kung sinasabi namin dyan ni Rico. Wala po sa script yung mga pinag-uusapan namin. Wala pa silang mic. Wala, Mike, kasi si Direk, tinututo ko kami ng yun, tinawag ko dubbing, sa oras kalahati ako sa dubbing. Madaldal ka, hindi mag-dubbing ka. Alright, Goldwyn. Last question. Para kay... Are you happy ka ba? 5 out of 5 ang sagot? Titingnan mo pa. Okay, tama. Okay, next question. Para kay Matt, Ara, Jazz, Yasser, and Fan. What this project means to you, no? In relation to your role, at saka sa overall movie, introspect, what this project means to you? Grabe yung tanong ni Goldwyn, parang gagawa ng book report. Grabe naman. I-relate ko lang dun sa Para na makakuha ng 5 stars. Matt. Well, first of all, gusto ko magpasalamat sa Regal for trusting me with this project. And alam niyo dati, sobrang pangarap ko magkaroon ng gay role kasi hindi ko siya nagagawa dati. But ever since na punta ako sa Bubblegum, lagi kong sinasabi sa mga friends ko na nung pumasok ako dun sa gag show na yun, nawala lahat ng hiya ko sa katabang ko. So, nung in-offer sa akin yung project, sinabi ko agad yes. Kasi this is my dream role. And sobrang nag-enjoy ako.
So, very special sa akin itong project na to. Ngayon ko lang na makikita yung sarili ko sa big screen ng ganitong klaseng role. And I'm very excited to see myself. Thank you, Direk Eric. It flexes your, ano eh, di ba? Your acting skills eh, di ba? Ara, ikaw, nabuking ka na ano ka ha? Iba ka rin ha? Go ahead. Ako rin gusto ko rin magpasalamat muna sa Regal. First ko pong pelikula po ito, by the way, kaya thank you po. Siguro, yung mga natutunan, yung mga na-reflect ko dun sa pelikula, isa rin po kasi akong trentahin. So, ngayon, nakikita-kita ko, kasama ko yung mga kaibigan ko na pinag-uusapan namin yung mga issues or ganitong mga bagay na may expiration yung mga babae. And para sa akin, maganda rin na binusesa namin ito dahil wala naman talagang timeline, wala naman din my body, my choice, your body, your choice. Walang pakialamanan kung anong gusto mong gawin sa buhay mo kasi hindi naman tayo pare-pareho ng pangarap. Hindi naman tayo pare-pareho ng plano sa buhay. Hindi naman tayo pare-pareho ng buhay. So, for me, important po na nakapag-address tayo ng ganitong klaseng pelikula. In this day and age, yan nga, nagiging problema na hindi naman dapat problemahin ng mga kababaihan or kalalakihan. Yung dapat at this age, may pamilya na ako, may anak na ako, may boyfriend na ako, may girlfriend na ako. Hindi naman dapat natin pinoproblema yun. Kasi kanya-kanya tayo ng journey sa buhay. Louder please, ika nga. Jazel. Hello po. So yun nga po, gusto ko din po magpasalamat sa Regal Entertainment. And same po with Miss Ara, this is my first time po na gumawa ng film. And yun, super kinakabahan po ako, pero it goes well naman po. So, this project po means a lot to me kasi as Miss Ara and Miss Sue said nga po, it talks about the different perspective and situations of women. Kala ko magpa-pageant answer si Jazel. Ready na ako I believe, magaganon si Jazel. Thank you, Jazel. Yes, sir. Ikaw naman. Ayan, thank you, Goldwyn. Yes, ako Fight naman... na kaagad, ha? Fight na yun, Goldwyn, ha? Ako naman po, working with Regal. Laging yes talaga. Kasi in a few years back, ang dami ko na rin ginawa sa kanila from Lovers Liars to Regal Studio Presents. Hindi nila ako nakalimutan at laging ang daming roles na bago sa akin. Kaya nung in-offer po itong Project Baby, nung nalaman ko, well, ako talaga, fan po talaga ako ng River Maya. Kaya sobrang, nung nalaman kong Rico, sabi ko, wow, hindi lang, ayoko lang ipakita, pero siya po talagang hero ko. Nagpa-fanboy ka na pala sa set. Grabe, so parang ako, nung nakita siya personal, parang gusto kong sabihin lahat ng mga kanta niya, gusto kong makipag-jamming. Pero ayun. Did you take a photo? Pwede pong paki-selfie. Hiya ka rin. Hindi, kaya yes ako palagi. Kaya thank you, syempre with Sue din, ang mapalibutan ka ng mga galing na artista, sobrang effortless. Wala kang kailangan gawin. At with Direk Eric din, tinatanong ko siya, Direk, may kailangan ba akong gawin dito? Pero ayun, gusto ko lang maging natural as possible, maging isang malaking barkada. Kaya para sa career ko and sa craft ko, sobrang laking tulong palagi ng Regal sa akin. Kaya it's always a yes. Don't end the day without a selfie with your idol. Yes! Yes. Yes, sir. Mamaya. Tan, ikaw naman. How important is this project to you? Yes, kagaya po nila, actually this is also my first movie din po. So really grateful din with Mr. Sel and with Sir Keith and with the whole Regal. And also, can I just add na actually I almost gave up my dream po of becoming an actor. Kasi before I feel like hindi siya para sa akin, feeling ko wala namang wala man ako mapupuntahan sa show business. Feeling ko wala naman masyadong opportunity for me kasi parang before nag-audition din ako for some roles pero hindi naman ako nakukuha and I almost gave up. Pero ayun nga, when I won Mr. Grand Philippines, nagkaroon ako ng contract with Regal, bila Mr. Sel. And then lumabas ako ng my first TV exposure then is with Regal Studio Presents, so with Regal then. And now, medyo ang dami rin nilang mga plans for me and super grateful ako. And this time, yung Project Baby, yung naging first movie ko nga na talagang masasabi ko na
may plans si Lord for me sa path na to. Maybe hindi lang nung time na yan, pero with the perfect timing, I just need to trust the process and maybe one day I can make it. God's good time. Ika nga, Tan. Thank you. Gogeng salamat. We now move to Tita Aster Amoyo. Tita Aster. Hi, good afternoon to everyone. It's There's nice Tita to see Aster. Eric, Ayan. Alex, of course, Kit. Thank you. Yung mga kaedad mo, Tita Aster, yung mga binati mo lang. Mga bata pa yan naman. Okay. Pinaka-most senior dito. Ay, aminado na ako doon. But anyway, Alex, love you anak. It's nice to see muna, kay Direk muna. Si Eric kasi, I know it's been quite some time na hindi ka nag-direct ng pelikula, di ba? The last was, of course, a gag show. It's been a while. So, ano ang nabago? Nanibago ka ba? Or when you finally did this movie, syempre kahit paano na-miss mo ito eh. Oo naman. Kasi masarap maging director. Masarap din maging artista. Although mahirap din sila pareho. Kasi pag nag-artista ka, siguro lang meron akong gano'n. Minsan kasi pagka yung artista ka na, emotionally kasi, nakakapagod. Minsan ayaw mong pumunta dun sa yung route na yun na magiging emotional ka. Kasi nakakapagod talaga. Pag director naman, you're not emotionally drained, but somehow you get too involved. So you get physically drained because of what you're doing. But masarap gawin pareho. Syempre, kaya nung sinabihin nga ako na, actually matagal na akong sinasabihin ni Rosel, ano na, ang problema ko minsan, wala akong concept or hindi ako inspired, tinatamad. Medyo tinatamad akong mag-isip. Kasi syempre, of course, lalo na ngayon, hindi na din ganun ka yung, gawin natin to. Hindi na, it's not the same eh. Now kasi parang dapat ang pelikula mo somehow may ibig sabihin or hindi lang basta comedy. Siyempre mas maganda yung meron ka talagang storyang inaano. So matagal na. I mean, I think the last movie that I did was also with Regal, which was One Great Love with Kim Soo. Yeah, so that was 2019 pa. So medyo matagal na. And then the pandemic happened. So na-involved naman ako sa mga iba. Of course, nung sinabi nga nila sa akin, gawa ka na ng pelikula. Sabi ko, sige, gawa na tayo. Pero hanapan mo ako ng concept. Hanap tayo ng ano. And then we thought nga of Direk Joey, then I called Direk Joey. So, na-miss talaga. Kaya nga, when I was doing this, sabi ko parang, masarap talaga itong mundong ginagalawan natin. It's not just it's fulfilling kasi you feel contented or you get fulfilled with what you do, both as an actor and as a director. So yeah. And it's been this year is my 40th year in the industry. So Wow! 40 years. That's why I know all of them. Congratulations! Actually, nangangamoy hit sa takilya to eh. Kay Rico. Rico, actually, so na sinabi mo kanina na medyo kinakabahan ka. This is your first lead role. Tapos ang katrabaho mo ay isang Sura Menderes. So, anong preparasyon ang ginawa mo? Kasi napaka-natural mo actually dun sa trailer na panood namin. Parang matagal ka ng aktor. Salamat po. Salamat po unang-una. Salamat po. Sa preparation po, I think nabanggit ni Direk Eric na halos isang taon ko nang alam yung project. So, hindi ko lang po siya once binasa. Kada revision po binabasa ko. At somehow at one point nagbigay rin po ako ng konting input sa story. Even after saying yes to the project. Kasi bihira po ako tumanggap ng acting project. Pero ito po nagustuhan ko agad. And very open po yung team to ask me if I had any inputs. May konti lang po ako binigay. So ganun po ka-involved ako sa kanya. So I guess in terms of preparation,
it was many months going into it. Ini-imagine ko na si Migo, yung character ko. In-imagine ko na yung story. Kaya po, when I was wearing a different hat, one where they asked me if I thought, what I thought about the story, nandun na po yung preparation. And then, physically po, may konting preparation kasi hindi ko pa po alam kung paano atake ang gagawin ng ating director. And just by reading the script, may mga sexy, so, sa araw-araw ako sa gym. May scene ba yung project nyo mismo ginagawa? Abangan na lang po Okay, natin sa... Kasi yun yung title eh. Opo, so may konting preparation din po for me. Because, I don't come across an opportunity like this every day. Right. I think not anyone. So I just want to be at the best possible condition, physically, mentally, for it. A lot of preparation po. Rico, when was your last acting pala? Just for our information. Well, recently I did Manila's Finest. Okay. But it was, I suppose, parang kami. It was A special appearance. It's a special appearance lang. But it was also a character I really liked. Pero sobrang iba po nun sa character ni Migo. Right. Tita? Follow up lang sa Rico, because you're a music icon. You're a record producer, songwriter, and what have you. Lahat na, negosyante at the same time. I mean, acting is also another form of art, pero magkaiba ito sa musika. So compared to what the previous thing that you were doing, ano ang pagkakaiba at anong pagkakapareho? Thank you for asking that. Thank you po for asking that. I've been wanting to be asked that question. I have so much love for acting. Even back in high school, I was already acting. And marami pong pagkakapareha sa kanya sa music and the other fields of art. I also paint, I also do photography. Ang gusto ko po dito sa acting, meron pong moment na hindi nyo po mauulit with your co-actors, with the people behind the cameras, with the people doing the lights. There are moments na magagawa nyo na isang beses lang at hindi mo siya mauulit. It's like painting something that will be there forever. I want to be part of that, where the thing that you create with the director and everyone, mapapanood siya forever and makaka-affect siya ng nanonood forever. Similar sa music, pero sa music, pwede ba ka mag-take 2, take 3, take 4, take 100? Dito po, ilan lang kasi may limitations po yung production. Yun po yung gusto ko, yung thrill nun, it's a different rush. A different rush po. Thank you. Thank you. And lastly, kay Sue, ang ganda-ganda mo ngayon, Sue. Napakaganda mo ngayon. If I'm not mistaken, this is also your first time to work with everyone, di ba? With Direk, how was it like working with Direk Eric? Because he's also an actor at the same time. Actually, me and Direk Eric, we worked on a very, very small, Ipaglaban Mo episode before. But that was the only time. And it, of course, obviously, hindi po yun comedy. So, I know of Direk Eric, of course, and I know that the writer of the movie is Direk Joey. And I have worked with Direk Joey under Regal also with Mommy Issues. Kasama si Mamang Pokwang at saka po si Miss Gloria Diaz. So I know kahit pa paano how they work. Po, of course, knowing the Comedy King's son will be my director, I gave my full trust po to the production and of course to Direk Eric. And parang when they were pitching po, they were already telling me na this will be collaborative. I knew for a fact, alam ko naman yun kahit di nila sabihin because nga alam ko how Regal works. And ang dami ko na rin pong nagawang pelikula sa Regal. So parang in a long time ito, ngayon lang ako ulit makakapag-work sa kanila. So sobrang exciting po yun sa akin. But also,
yung pinakakaba ko siguro going into this project is si Rico Blanco talaga. Yes, yes. Sinabi ko naman to sa kanya na nung nagsisimula kami na meron akong, may hiya ako ng konti. Siyempre, idol natin lahat si Rico. Pasensya na Rico. Alam ko maraming beses mo na itong narinig. But agad-agad, he made me feel comfortable. Talagang nag-warm up na rin ako agad sa kanya because grabe si Rico, pag nakikita mo from afar, parang wow, grabe, legend, Rico Blanco. Pero sobrang totoo tao, yung wala talagang kahit anong ere, walang kahit anong dahilan para mahiya ka. Hindi ka niya bibigyan ng kahit na anong reason para maramdaman mo yun. So, sobrang nag-enjoy lang po kami talaga. Sobrang grateful ako sa Regal for giving me this opportunity. Again, we're doing movies na may gustong sabihin. We're doing movies na may gustong patunayan. We're doing movies na gustong buksan ng isipan ng mga nanonood. And we're doing movies na gustong makaapekto sa mga manonood po nito. So, always so grateful to be given a chance to share my talents. Kinabahan po ako, paano kaya yung gagawin kong comedy? Yun kasi situational comedy yung movie namin eh. Hindi siya sinasadya, pero nakakatawa siya. Medyo mabigat yung topic niya, pero trinay namin siyang i-deliver. Hindi namin trinay. Ginawa namin at dineliver namin siya sa paraan na mag-e-enjoy yung mga nanonood habang pinapanood nila yung mabigat na tema. Na mabigat na usapan. Importanteng usapan po yung gustong i-come across ng pelikula na to. So, palagi po akong thankful, grateful sa mga nagbibigay po at nagtitiwala pa rin po sa mga kaya kong gawin. Ako minsan nagda-doubt na ako sa sarili ko na parang ano pa ba, what can I offer, how can I be funny? But at the end of the day, that's not the goal. The goal is not to be funny. The goal is to connect with the audience. The goal is to make them feel what the characters are feeling. The goal is to open their minds. Yun po, more than anything, we want to change minds. Kung merong nagja-judge sa mga babaeng gumagawa ng mga desisyon katulad ni Sandy, baka may isa tayong mabagong isip. Then malaking bagay na po yun sa amin. Thank you so much, and of course, good luck on your movie. Po. Thank you. Thank you, Tita. Let's pass the microphone to John Bueno. Alright, hi, good afternoon, everybody. Maybe I'd like to ask Sue about a certain thing that I've encountered Ay, wow. yesterday. Well, it's about having a family and it being an asset, if I may say, because make their worth higher because they have a family of their own. And they equate singleness as something of a Lesser value. Lesser value. What's your opinion about having a family and all that? Ako wala akong judgment po sa ganyan. I have a sister who's a single mother and napakabait po ng aking pamangkin. She had all of us around her while the child was growing up, and I think buong pamilya po ba, mag-asawa po ba, yun ba ang pinag-uusapan natin? Pero at this point in time, parang hindi na po yan yung ideal din eh. Minsan, people just stay together, ang excuse para sa bata. Pero in the long run, it's not helping anyone to stay together. It's not helping your child, it's not helping you, your partner. So it's not the easiest decision to make, but it's the most practical thing to do. Maghiwalay na lang para mas maging maayos yung mga pagsasama. Kumbaga, let's not force connections sa ngalan lang ng isang bata na hindi mo alam sa desisyon na yun, mas lalo mo pa siyang nadadamage dahil sa nakikita niyang gulo sa bahay. So, I don't think, ngayon, syempre, ideal sa ibang tao na sana may nanay, may tatay, may mga anak, may mga kapatid. Pero sa panahon ngayon, I totally disagree that you need it. I think more than anything, it's your safety, the safety of the child, and the safety ng mental health mo, yun yung kailangan mong ingatan. Kasi, well, hindi tayo magiging matagumpay na nation kung ipipilit natin yung connections na hindi dapat. Kung magpapalaki tayo ng mga bata,
na nakikita nilang nasasaktan tayo habang sila lang, sisisihin nila yung sarili nila na parang nagstay si mommy sa ganitong sitwasyon dahil para lang sa akin. So, nagkakaroon ng mga bigat, nagkakaroon sila ng bubog tuloy growing up. Ako, I don't mind. Yun nga, sabi ko, at one point in my life, I also dreamed to be a mother. It didn't matter to me kung meron akong partner o wala. But I know my capabilities of loving that child with all that I am. Mirroring Sandy Montesilio's character, na alam niya sa sarili niya na kaya ko talaga. And alam ko na marami, at na-prove na din ng madaming kababaihan at kalalakihan na kaya naman talaga mag-isa mag-raise ng child. And hindi mo pwedeng tawagin na hindi family yun. Dahil pamilya pa rin naman ang tawag. Saka ngayon, whatever gives you peace of mind. Diba? Doon ka na lang. Talaga. Diba? Sa Whatever dami ng floats your gulo na boat. Yeah. nangyayari sa mundo, parang dapat least of your concerns na yung pag umuwi ka sa bahay, problema pa din. At iisipin ng ibang tao. Kebs yun na Yes, doon. that's John. right. Alright. Kay Sir Eric po siguro, judging from the way you made this film, it's unbelievable that you can put something like this together. But of course, the story probably started somewhere. Was this from real events or what's the background? It's Direct Joey who wrote it, but Yeah. baka meron ka idea, Direct Eric. Direct Joey wrote it, and I was able to relate to it in a way because I have like people in my family na kasi syempre iba-iba iba-ibang generation, di ba? So there's one in our family na okay, karamihan sa mga kapatid ko ay mag-asawa. Yes. Kasi we grew up na hindi kasal ang daddy ko. So, a lot of us believe that baka ganun din naman lang kasi at that time, ang problema was marriage, di ba? Kung magpapakasal o hindi. So, we grew up in a family na medyo ganun, na yung daddy namin hindi kasal. So, halos lahat ng mga kapatid ko, hindi kasal. And by choice. By choice. Yung talagang ayaw nilang magkaroon ng partner kasi ang feeling nila, maghihiwalay din. So that's why when I read this the script of Direct Joey, sabi ko ang maganda kasi siya kasi of course the treatment is medyo comedy nga. Na parang, ang approach is parang gusto ko ng baby pero ayoko ng partner. So it is similar to not wanting to get married. Basta gusto lang magkaanak. It's not about not necessarily having a partner or kamukha ng kay Sandy. Si Sandy talagang ayaw talaga ng partner. May mga iba naman na pwede naman may partner. Di ba? But this movie is from the perspective of the woman. At saka nga yung sinabi ko nga kanina, di ba? The character of Rico, hindi ba when you think about it, parang victim din siya. Pero, he was a willing victim. Di ba? So, kumbaga parang alam niya na parang saan ba nagagaling itong babae ito? Sasabihan ako na anakan mo ako, fertilize me. Tapos wala kang walang ganito, walang commitment, nothing. No strings attached. Tapos napaisip siya. Di ba? Sabi niya, sige, gawin natin. So, date muna or whatever. Pero bakit siya pumayag? So, willing victim siya, di ba? Baka may bubog din siya. Or maybe. May hugot din siya. That's why nga yung inaanohan namin dito sa movie na to. It opens a lot of questions, of conversations, sabi nga ni Sue. So, maraming gano'n. But yes, I was able to relate to it because first hand. At saka yung just like yung nangyari kay Migo, that has happened to me so many times. So, yeah. But we're not gonna name names, sir. I'm not gonna name names, but no. Sige na, dear. Wala din pwede, no? Di naman. Alang-alang sa Project Baby. Ay, boy. Mahal ko si Rosel, pero hindi ko siya ganun kamahal. Alright, siguro my last question is for you, Matt. Yes. Ilang beses ka na nakita sa mga, I don't know if that was a skit or it was from real experience, but you were on a car ride, you were trying to find a girlfriend.
di ba parang ganun yung parang premise. Was that a skit or was that something that you wanted to have? Oh, sorry, is this something I posted? Yes. Ano lang yun, it's for a brand. Okay. So it's just a skit. Effective. But if you were, I mean, Effective ang skit. Okay, Sad boy. Itong, ano na to, my question is about your character naman. Yeah. Since he's gay, Mm. if you were in his shoes and a woman asked you to have a baby with her, but you were gay, right? In the first premise. So, would you be okay with that? If you're talking about your character. If I were gay, Mhm. Because probably she sees you good looking, you're well established. So, Kaya sinabi rin ni Su kanina na, I don't know, ano bang siguro- sakit mo? Wala ka namang sakit. Na-screen ka na, kumbaga. siguro kung tatanungin ako sa character, as my character, as George, Mhm. no. Kasi I like boys. Babae ako. Okay. Yeah. But if you were mad, like, If hypothetical question. well, it's a very difficult scenario in real life, no. Maybe no. Because I would love to take care of the kid. Thank you It so really much. varies. There's really no template, you know. Saka, iba yan pag kung saan ang galing. Thank you, John. Ana Cerezo from ABS-CBN News is here. Hello. What would you say would make this film a good experience to watch inside the cinema? Yung huwag nyo nang antayin na lumabas to sa streaming platforms, especially since minsan, di ba, ang bilis na rin lumalabas ng mga films sa Netflix, Prime. Anybody see Sir Keith ang perfect na mga Ayan suit si niya. Keith, of course. I guess I'll just go back to the start. When I first read this was one of the first scripts I read when I came back 2 years ago. That's how long we've been working on Project Baby. And even if the premise looks straightforward, there's a lot of complexity in it for discussion. But we also made sure nakakatawa talaga siya from start to finish. And when I think about the last time I had that experience in a theater, parang, honestly, I don't remember. That's why I think it's worth watching this movie in the theater so you can laugh with both your friends and strangers alike. Because I think that's a really unique experience that we're missing today in terms of being able to experience something like that as a community. And then, like everybody said, there's deep topics that we also cover. Like obviously, I grew up with a single mom. I spent a lot of my career in the US in education, and so many kids come from non-traditional families. And so I think it's really important to have a star in a movie that wants a non-traditional family, because I feel like non-traditional is becoming the new normal in a lot of ways. So I think it's really something worth experiencing on the first day, right on June 10. Actually, ang isa sa na-realize ko is pag nagsimula na yung conversation right after the premiere night or even on the first day, mafo-FOMO na yung iba na ano yung kinikwento nila, ano yung sinasabi nila, so they're gonna watch. So feeling ko ganun yun ang magiging magandang pang-come on sa mga tao, not to wait for it sa streaming platforms. Ana? At ko lang sa Yes. streaming. Ay, sorry, Sir Kaya ka Alex. nanonood para maglibang at maiwan yung problema mo. Pero kung ano ba nanonood ka, tapos nandiyan yung problema mo sa balikan. Hindi ko ata ma-appreciate. At sa totoo lang although streaming na pero katulad ito siya ng Mega World Cinemas, ang ganda-ganda, di ba? Di ba? Pero ibig sabihin, ang problema dito sa sinehan, makakalimutan mo talaga ng 2 hours eh. Kasi nakafocus ka, tuloy-tuloy. Nanood ka na ba sa streaming ngayon na ipopost mo nang ipopost kasi ang ingay ng kapitbahay mo, naglalaba yung, di ba, bilang titigil ka, walang continuous ano. So, bilang lumaki sa sinihan, na talagang pag nasa sinihan, dati nga sinihan, wala pang guaranteed seat, nanonood kami, punuan. Iba talaga yung feeling ng sine. Di sa inaano ko yung pelikula, pero alam niyo naman, pag nasa ano kayo, may cellphone na kayo kasi
multitasking ka sa ano, ito yung mga pelikula kailangan natin ibalik to dahil yung experience ng pelikula dito ka lang makakalimutan mo yung mga problema mo for 2 hours. Saka hindi masisira yung mata mo pag Kahit may number 1 ako sa Netflix, okay. Thank you Kuya. But Anna, Sir Keith would like to say something. Oh, And also add that just like what we've done in the past, we've also worked with the theaters to make the ticket prices more affordable. So really, I know things are easy right now, but if you feel like the movies is where you want to go and escape for, like what Alex said, for a couple hours and have a good time and enjoy yourself, we're doing our best to make that really accessible. Thank you Kuya. Thank you, Anna. We go now to Cassie of Lionheart TV. Cassie. Tama ba, Cassie? Kagabeya po kasi. Kasi nga ang haba nga, hindi ko mababa. Di ba ang ganda pakinggan, Cassie? Kagabeya po kasi talaga siya. Hello po and good afternoon. This is for all the actors. If Project Baby became real in today's generation, do you think society would judge the woman more than the man? So is it a yes or a no kind of question? Okay, do you think the society would judge the woman more than the man? Sue? Hindi ba lagi naman? Pwede na ba yung sagot mo? Rico? I suppose so because of how society works, where the males are the one pursuing it, and the women are the one na namimili. So it's just a factor of that. So if someone says gusto nila, then I suppose mas mag-judge sila. Matt? Yes, I think, oo. Kasi lalo na sa culture din natin dito sa Philippines, di ba? And, yeah. Ara? Oo, kasi feeling ko rin, parang it's etched in our culture and social norm na parang mga babae dapat nagsasubmit, laging, yun nga, laging yung mga lalaki yung mas nagpupursu kaysa sa mga babae. Parang yung mga babae, pag medyo umangat na ng onte, ayan na, ang dami na mga sinasabi ng mga tao, parang ang dami na agad mali. So, oo, yung sagot. And we need to change that. Diba? That's why we have a movie like this. Diba? Every step. Jazzo? For me po, yes din po. And ayun nga po, the purpose naman po of the movie is parang babuksan po lahat ng isip ng mga tao para sa situation ng mga babae, kababaihan. Tan? Yeah, for me, same din. Kasi even though medyo mas nagkakaroon na ng women empowerment ngayon nowadays, still kulang pa rin eh. May stereotypes pa rin talaga when it comes to pag mga babae yung yung mga ganitong situation, mga kinds of situation. Charuth? Dr. Charuth? Yes po, kasi parang lagi agad may expectation and assumption pag sa babae. Sa babae lagi talaga ang sisi. Yes, sir. Siguro, yun nga, it comes with the system na rin dito sa bansa natin na masyado tayong nagiging pakalamera sa mga buhay ng tao. Pero, di ba, 2026 na, sana buksan pa nila yung isip nila, corny mo pag judgmental ka. Ayun. Alex? 80s and 90s, oo. Etong 20s, medyo may yes na pero may pushback na sa mga tao ngayon. Kaya natutuwa ako na nag-start na. Pero sa aming mga comedian, this is a material. Kaya ako tumatanggap ng mga pelikula na ito, material sa akin to eh. Ang babae is lugi talaga by nature, nabubuntis ng 9 months. Diba? May recovery period. Yung lalaki nakabuntis, pwede makabuntis kinabukasan. Ang babae pag nanganak, kita mo kagad yung changes sa katawan. So babae talaga nagsasuffer. Pero ang isa namang alternative doon, sigurado yung babae na anak niya yun, walang DNA test. Ang lalaki, hindi namin sigurado. So may balance din ang buhay. Pero it's a very good comedic material for us. So tuloy niyo lang yan. Tuloy Cassie. niyo lang yan. Pero judge pa rin ang mga babae. Lagi naman ganun.
Follow-up po, do you believe love should come first before building a family or pwedeng family first before love? Anybody who wants to answer? Love before family or family before love? Who wants to answer? Yasser, ikaw na sumagot. Ano yung kasabeya sa pangaulit? Wow, nasabi yung pangalan mo ng buto. So, tandaan ko talaga siya. Do you believe love should come first before building a family or pwedeng family first before love? Para sa akin siguro love, doon naman nagsisimula ang lahat. Kahit hindi naman pamilya, if you do something, kailangan simulan mo galing sa puso mo. Ikaw. Ikaw kasi, love before family or family before love? Pasagutin mo yan. Love din po. What? Bagay. Bumalik. Bakit tinatanong? Who else? Who wants to answer? Baka may gusto sa... Ayan, si Direk Eric. It really depends because syempre it all starts with love muna. Usually. But you can learn to love naman. So, pwede mo matutunan magmahal. Ba't ka tumatawa, Rosel? Diba? May inside joke ba? Totoo naman yun eh. Minsan natututunan mo rin mahalin na isang tao. Pwede mag-umpisa muna na nagkapamilya muna That kayo. is true. Pero, dahil nga natututunan mo mahalin. Pero naman nag-umpisa sa mahal na mahal nyo yung isa't isa and then nag-aaway kayo na parang aso't pusa. Pero mahal yung isa't isa. That is So, it really depends on the situation. Again, no template. Alex, may gusto kong Yung mga arranged marriage. Yes. Hindi naman lahat nag-fail yun. So, mamaya may makarinig dito ng nasa culture na ganun. So, sa susunod, huwag ka na lang umattend. Sese ng discussion, pasok na ganyan. Huwag mo namang awayin si Isip ko Cassie. tuloy yung sitwasyon namin ng asawa ko. Alam ba muna o tiniran niya lang ako? Cassie, do you have any more questions? Ito na, last Ang dami pala talaga ng baon, Alex. What's one scene in the movie that viewers will strongly debate online? Without spoilers. Yes. Without spoilers. Is there any scene in the movie na would really spark a conversation on ground and online? Sue. Ako, I think yung PowerPoint presentation ko. I think we're about to... Marami siyang binitawang mga litanya doon. Na talaga? I'm sure hindi lahat ng babae. Actually, hindi lang lalaki, pati mga babae. Hindi So nila bilang ad agency, Yeah, of course, iba-iba tayong klase ng tao eh. Yun nga, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng pinupuntahan, iba-iba tayo kung nasan tayo ngayon. So, depende na lang yun sa'yo kung nagmamatter ba yung opinion ko. so pinowerpoint mo yung project mo. PowerPoint ko yung project ko. At pinakita ko sa lahat. Yun, I think dun sa eksena na yun. Oh. Anybody else? May mga scenes ba kayo? Rico, may scene ka ba that you think would spark conversation? Aside from your topless on the beach with Sue? Palagay ko yun eh. Ayun na yun. Cassie, okay ka na? Okay, let's go to Natalie Tomada of Philippine Stars. Natalie here. Nats? For Rico. Kamusta yung Rico, yung rom-com genre? Are you... Ano si Natalie? Ayun. Okay. Are you comfortable with the rom-com genre? And are you comedy? Romance, comedy? And meron ka bang... Nanood ka ba ng... Ano mga favorite rom-com mo na in a way nag-inspire sa'yo while doing this film? Thank you. Thank you po sa question. Actually, my first ever acting, not aside from theater, no, yung acting project on film was comedy. At si Epi Quezon ang nag-convince sa akin na umarte. This was way back. Nasaan si Francis from Unitel. And over the years, sa pag-arte, doon pa lang nalaman ko po, to myself lang po, para sa akin, comedy is probably the hardest genre for an actor. But then, over the years, mayroon po akong theory sa akin kung paano atakihin yun, comedy. And gusto ko sana i-share sa inyo, pero ayoko po ma-preempt kasi baka magturo ako about comedy.
lalabas pa lang yung film, kinakabahan pa rin po ako kung nag-work ba yung theory ko or hindi. And I'm excited to find out, along with everyone, kung paano po i-receive siya ng mga tao. So far, so good po sa trailer. And can I just add, kaya po kung mabilis na guest po dito sa project na to, nalaman ko, nakita ko yung story, yung plot, gusto ko po, nasabi po sa akin na si Sue Ramirez, makakasama ko, sobrang gusto ko po yun, especially for the character. I could not imagine anyone else. Pero ang napayas po talaga agad ako kasi pag sabi sa akin na si Direk Eric Quezon po yung magdidirect. Hindi nyo po alam, nabanggit kanina niya, sir, idol niya ako, pero isa po talaga sa favorite actors ko, si Sir Eric Quezon. Bonding ko po ng ako at saka mother ko nung college, nung nag-aaral pa ako, nag-argue pa nga kami kung Wednesday or Thursday. Naalala ko Thursday. Thursday, that was Thursday. Body and soul, number one stand po ako noon. Like, to me, I cannot think of a better, like, basta favorite ko po yun. And so, nung nalaman ko na si Direk Eric ang makakasama dito, sobrang, nagtatanong pa ako lagi sa kanya, tama ba? Okay ba? Diba? Ang kulit ko nga po. Sobrang kulit din. Magte-take na lang kami. Direk, di ba dapat parang ganito ang sabi ko sa kanya, Rico, don't overthink. Diba? Tatanda mo yung time na yan. And he said it also in a very nice way. And he made sure no one was there. He's an actor's director. Because I think he's an actor too. So he knows how to tell you things. Kasi ang dami tanong ni Rico. No. Ang ano kay Rico, he listens, which is isa sa mga dapat ang importante characteristic ng isang actor is dapat matuto kang manakikinig ka. And then, although, kasi ako din, as an actor, matanong din ako. Pero yung time na yun, sinabi ko sa kanya, kasi magte-take na kami, and that was a very crucial scene yung when you were proposing to him, can you give me a baby? Parang gano'n. Sabi na, Rico, don't overthink. Sabi na, okay na. Tapos sila, tama. Tapos yung bitaw niya, tama. Hindi siya nag-overthink. Saka kasi Rico, may impression kami na you're very serious. Parang serious person, medyo uptight, ano ba ito, hindi mag-loosen up, seryoso ngayon sa press ko, nakasalamin, parang magtatanong kay Rico nito. Kung ano po yung kailangan. So, yun po yung binibigay ko. Pag kailangan maging goofy lang ako and so on tour I'm so strict, but like after a long tour I party with my team and make sure. So ganito din, I took that as we've had so many conversations pa with Direk and even with Sue. And we started shooting na, but nung binitawan sa akin ni Direk yun, I think that was the last instruction you gave me. And for the rest of the shoot, na-gets ko na po. Na-gets ko na, okay, yun yung gusto mo. Okay, gets ko na. Wala na akong mga tanong masyado after nun, diba? Galing. Nads? Ang follow-up lang, last question. For Rico and for the female cast, wanna ask. Female? Male cast. Male Gusto ko yung cast. male POV. Okay. Yeah, Rico, can you relate to your character na si Migo na yun na nga may proposal na kasi syempre you're a music icon, rock star, maraming fangirls. Nakaka-relate ka ba doon na parang women asking you to, can you give me a baby? Kasi sa ibang concerts, diba, parang mga babae minsan, anakan mo ako, may mga ganung Pero naman po, good fun naman po yung pagka ganun. I don't take that seriously. I have the best fans in the world. They know how to be silly with me. A lot of times they even bully me and I let them bully me and katuwaan lang po namin yun. Pero in real life po, nangyayari din po yung mga ganyang proposal. Pabiro din po, but I'm gonna get serious here. Okay na ba? Yes, sure. But I've seen a couple of very good friends of mine who have had many girlfriends, pero yung biggest heartbreak po nila, both
2 or 3 of them was why they could not be with their kids. After nilayo sa kanila nung family nung mother, because our laws here are very pro-mother, and maybe for good reason, that's another debate. But it's difficult for a man, if you want to be with your child, to put that in the hands of someone else if you're not married to them. And I take that very seriously. That's why probably wala pa akong anak din. That's one of the reasons I have to make sure yung partner ko and I are very aligned. This is difficult to be a male in a country with our laws. I've seen those friends of mine, their hearts crushed beyond any romantic heartbreak. Yung biggest heartbreak na nakita ko, natakot po ako doon. So, I want to make sure you're okay when you do it. But you're open to fatherhood and parenting. Parenting and fatherhood, definitely. I think I'm so prepared for it. In many ways, but in some ways, I still have a few things to fix. But I think if the right situation comes along, I think I'll be a great father. You wanna ask the rest of the meal? Yeah, also. Okay, Matt? I think na-answer na ni Matt kanina na, I mean, di ba kung mangyari sa'yo yun na situation. But John's question was hypothetical as a gay person, but in real life, as Matt, would you accept if somebody proposes? No. Kung ano ba to kasi may condition pa aanakan lang. I think hindi. Hindi na ako bading dito. Hindi na siya bading dito. Hindi ako papayag kasi gusto kong makasama or gusto kong palakihin kasama ng partner ko yung magiging anak. So, I think hindi talaga ako mag-agree. Alright. Tan, ikaw? Yeah, kung ako din, kung ganun din na may mag-propose, siguro hindi rin. Kasi I'm from a complete happy, no offense, from a loving family, I guess. And kung magkakaroon man ako ng chance na magkaroon ng anak in the future, I would choose na piliin yung someone na alam kong magbibigay ng same love na na-experience ko with my family as well. And ayun, gusto ko lang din talaga na in the future, parang walang barrier, walang limitations, pero you're just happy living together. Yes, sir. Ayun, ako kung gagawa ng anak, ng baby. Somebody proposes to you. Can you be a baby daddy? Siguro kung love ko rin talaga yung magpo-propose, bakit hindi? Siguro pinag-uusapan, kailangan ng matindi-tinding communication. Parang right now, I'm in a relationship din with my very beautiful girlfriend. Eh, napag-uusapan naman namin yon at may timeline naman. Kaya, ayun, bubuntisin ko siya. Hindi, pero darating din yun, darating din. Alam mo, huwag kayo tumabid-tabi kay Alex. Hahawa kayo eh. Hindi kung ako wala nang plastikan. Oo. Kasi himayin natin. Siyempre magsisex kami. PowerPoint mo yan. Magsisex kami no, hindi naman sureball ka agad sa unang sex. Mayroon ka agad mo. Kasi naman, hypothetical tayo agad, buntis ka agad eh. Yung totoo, himayin natin yung proseso. Magsasama kami sa kama. Halikan yun, tapos tirahan yun. Hindi, kasi naman nagtadyang kagad tayo. So, oh my God, morality issue eh. Tingnan muna natin isa, kaya ba natin yun? Maghahalikan kami. So, dapat attracted, physically attractive. Sabihin, siya nagaya, ibig sabihin, attracted siya sa akin. Pumasa na ako doon sa attractive. Siya muna, titignan ko kung okay siya. Kasi, hindi naman to, pamato ko lang sa kanya yung similya ko eh. Ano to eh, may, alam ba yung traditional, yung sex talaga. Kung kaya ko, why not, di ba? Parang gano'n. Pero hindi ko mapapangako one time to. Kasi hintay namin, hindi pa, uulit kami. Hanggang siguro baka kakaulit, magkain laban. Pero sa role ko dito, totoong-totoo kay Rico. Yung sabi na may problema sa tira, try mo. Kasi siya naman yun eh. Lagi na role ko, pag ikaw naman, problema mo naman yun eh. Talaga, mura talaga ako sa inyo. Try mo! Kasi wala mong problema dyan eh. Pero ako kasi, sa'yo yun eh. Sa'yo kaya yun. Try mo, charot-charot dito, di ba charot-charot? Nats, okay ka na?
Thank you, Natalie Tumada of Philippine Star. And our last question will come from Rog Alday of Since napag-usapan na mo, yung... Rog. There you go, para lang makita kanila. So since napag-usapan na yun sa baby, for Sue and Rico, in the future ba sa plan? Project Baby. Sino naman itong lalaking to? Hinahanap ko to. May jowa. Kailangan din we take care of ourselves. Ayaw nyo rin sa project mo. Pwede mo ba akong anakan? What? Are you out of your mind? Pinakita pa akong isa. Medyo may pagka-mature at gwapo. This is Migo Andrade, Migo ng Sasaning Magsilio. Kamusta naman yung mga sakit sa pamilya niyo? Wala namang diabetes, cancer. Excuse me. Perfect. Ano ba ito? HMO, life insurance. Sabi mo, open-minded ka. Just fertilize me and give me my baby. Walang mali siya. One time, payag ka na. Pumayag ka lang libre. Active. Everything has to be perfect. Bakit? Gusto mo bang ulit-ulitin pa natin to? It will be my honor, Cecilio. It will be my honor. Are you ready? Baka mamaya isipin ko na i-love ka na sa akin, ha? Bakit? Kung mangyari ba yun, may problema ba? Will I hear from you again? Why? Can't you at least be nice to him? Girl, when I'm nice to him, tumataas ang expectations niya. Ay! Masyado ko na mataas. Ilusyonada. There is nothing wrong with Nico, anak. I don't want commitment, okay? Sandy, hinihingi ko lang naman eh. Huwag mo ako kailakot sa buhay mo. But you're not part of my plan. I don't want you. Mahirap pang intindihin yun, Nico. Iniisip ko rin kung successful ba tayo sa ginawa natin, and I just want to make sure. So gusto mo na round 2. Strictly professional. Alright. Huwag na kayo umalis dyan because we're about to reveal the official poster of Project Baby. Okay, ready? Let's reveal it now in 3, 2, 1. Project Baby. Again, let's invite our cast here for one last photo. May isa na naman tayong pelikula na gustong ipagkalat. Ang pinaka-importanting project ni Sue Ramirez ngayong taon na to, ang Project Baby. Sana po tulungan niyo kami to spread the word about our movie. Kakaiba po talaga to. Bukod sa si Rico Blanco ang leading man dito, na I'm sure excited lahat to watch on the big screen. Sana po tulungan niyo nga kami na ipagkalat ang tungkol sa Project Baby. Of course, this is under Regal and directed by Direk Eric Quizon, written by Jose Javier Reyes, the one and only, and of course starring me and Rico Blanco. So, thank you po again for being here today. Rico, anything to add? Salamat po ulit sa inyong lahat. At siguro i-address ko yung mga music fans na laging sumusuporta sa akin. Mabilis silang bumibili ng tickets sa mga concerts and sa kung ano mga festivals. Chance naman natin ma-experience yung community na yun na manood ng pelikula Pilipino. Kung hindi po kayo sanay, kayo ang kausap ko ngayon, kung hindi po kayo sanay tumangkilik sa pelikula Pilipino, explore din po natin na napakarami pong magagandang projects po sa pelikula Pilipino. Kung ito po yung magiging unang experience nyo, malaking bagay po sa akin. Salamat po in advance. Thank you, Rico. And Direk Eric, please, thank everybody. Yeah, again, thank you for joining us this afternoon. And ako masasabi ko lang, pinapangako ko sa inyo, there's never gonna be a dull moment in the movie. So, maganda po yung, at natutuwa ako kasi hindi ko na-expect, but itong dalawa na ito may chemistry. So, maganda yung chemistry. So, abangan nyo yan. So, Kumanta ka ba dito, Rico? Hindi. Hindi. Okay, let's have a photo. Let's have a group photo. We'll have different versions para maraming this afternoon.
I hope you had a great time with our